Tinapay na may eggs. Pagdating dito naman sa golf, akala mo nag-aaway. Merhab! Anong sinabi niya doon? Welcome. Okay na mga masjid dito. Isa na sa namimiss ko, nakapag-fajr ka ng ganito sa malalaking mga masjid. Matagal ang kiraan ng Quran, magandang boss ng imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kasama natin yung ating, mashallah, buting chef. Dati sa Facebook pa lang na lakad-lakad kami konti. Inshallah, sana makatagpo kami ng almusal na masarap. Mararamdaman talaga namin yung Jeddah. No? Kagandahan dito sa almusal ng mga Arabo, mapayaman man o mahirap, ay parehas ng kinakain sa umaga. Yung tamis o yung adas, yung mga beans na may sauce siya. Kita mo dito, pantay pati sa pagkain, hindi lang sa pagdarasal sa iyo. Kahit the way lifestyle, pantay. Kita mo mayaman na kotse, bababa, bibili ng ganun din. Yung parang yung talagang kultura, no? So ito yung masjid kanina, saan tayo na ganun. Ganda ng water dun sa labas. Parang old style kung saan nag-ablution. Kaya magkaharap lang, oh, masjid doon, oh. Masjid doon, masjid dito. Ito yung mga old buildings ng Jeddah. Ang Jeddah kasi isa sa old city dito din sa Saudi Arabia. Ganyan parang sa ating panahon ng Kastila. Mukhang may di-display sila mga antique na pinto. Sinaunang hinanatili pa rin nila yung nakaraan kultura. Mga jug na ginagamit noon. Gaya ng tubig noon, ah. Sabi Dr. Rizal, hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, hindi makakarating sa Quran. At yung mga Arab, simula sa pananamit sa kultura, sa Islam hindi pinagbabawalan. Then go. Doon pa rin yung alaala ng nakaraan nila na the way na minahal nila kung ano yung galing sa ninuno nila na walang nalalabag sa Islam, syempre. Sa gabi maraming ano to, may mga tinda-tinda dito sa gabi. So hanggang ngayon naghanap pa rin tayong buffet umaga para makapag-breakfast yung mga kasama natin. Inshallah, jazakallah khair. Bas yung mga eggs na tinapay na may eggs with olive oil. سبع حبات مع البيض في بيض كل شيء طماطم في البيض لا عادي بس في بيض بس ganun yung nahalo. Tapos lagay lang yung tinapay sa ibabaw. Sarap. أول يوم الشهر في فيديو دور شو بقالت لك عندنا مشاهدين الله جزاك الله يس. خير. ايوه صور بوفية المدينة من ماليزيا. من معكم عم مجاهد ما شاء الله صورني وانا اشرب شاي ايوه ايوه جزاك الله خير. صورني وانا العب كلها واصل I think mga more on Yemeni, karamihan. Karamihan din yung mga Arabic dito, dahil iba-iba ang Arabo, nasa 22 na bansa ng Arab nahati. So, minsan pa sa isang Arab pa lang na lahi, unay Saudi. Sa Saudi pa lang, napakaraming dialect. Iba yung sa Jizan, iba din yung mga Taqasim, iba din yung mga dito sa Riyadh. Kaya mismo minsan sila din hindi nagkakaintindihan minsan sa Arabic, sa ano nila, slang. Kasi meron tayong two types of Arabic, yung Amiya na tinatawag, yung modern, yung slang. At meron tayong Fusha, yung original na Arabic, yung classic na Arabic ng Quran. Yun. Kaya kung sa isang bansa pa lang, marami ng dialect, what more? Yung 22 na bansa na Arab. Tulad Yemen, Syria, sa Lebanon, iba din. Sa Palestinian, yun. Sa Egyptian lalo. Pero Egyptian pinaka-famous kasi sila yung mga nauna sa TV, sa mga movies, yun. Kaya madalas, yung Arabic din nila medyo mas naiintindihan kahit pag hindi ka nanonood masyadong movie na hindi ka din familiar, mabilis masyado sila magsalita. Minsan kami nadaanan ako ng Egyptian, may kausap sa phone. Sabi niya, ano mo siya, Awiz? Mas medyo natawa lang ako kasi naiintindihan ko yun. Ang ibig niya sabihin na hindi ko gusto, Awiz. Sabi ko, iba yung hindi na. Sa Palestina naman, mabiddi. So ang layo, di ba? Awiz, mabiddi. Pag dito naman, slang din ng Saudi, maabra, di ba? Pero pag yung classical Arabic talaga is la urid, di ba? Para siyang British, maano ka magsalita, la urid. So napakalayo, di ba? La urid, mabiddi, o kaya biddish, minsan sasabi namin, maabra dito sa Saudi. So kita yung pagkakalayo, di ba? Malayo talaga medyo sa isa't isa.
So, ang pinakamalapit sa classical Arabic is yung mga Saudis, yes. Sa pinakamalapit sa classic ng konti. Ang iba din sa Sham, parang Palestinian din, medyo malapit din yung dialect sa original. Yun yung dapat malaman na ano. So, ano dapat ang matutunan mo? Doon na lang sa classical. Kasi pag classic, maintindihan kayo na lahat. Ikaw yung hindi mag-a-adjust. Mas naiintindihan kayo lahat kahit saan ka magpunta. So, magagamit mo. Unlike matuto ka ng Egyptian Arabic, or matuto ka ng Saudi Arabic, pag pumunta ka sa Morocco, hindi kayo na naintindihan. Pag natutunan mo ng Moroccan Arabic, punta ka sa Saudi, hindi ka din nila maintindihan. Lalo yung Arabic ng Morocco, may konting halong French or Spanish. Yes, kapag nagsalita sila, may konting Spanish yung Arabic nila. Kasanayin ko kasi yung Palestinian dialect na Arabic. Akala ko mali kasi minsan pinagtatawanan ako mga Saudi. Kaya nahiya ako, akala ko hindi Arabic yung ginagamit ko. So matagal akong hindi gumamit. Talagang yun, Tagalog English, tapos pagdating, sabi ko hanggang sa matutunan ko yung Arabic nila o kaya classic. Pero yung nakasama ko yung mga ibang Palestinian, nagsasalita sila. Tama pala yung Arabic. Ginagamit pala yun. Doon din ako nagulat na tama naman din pala yung mga words, pero slang lang, dialect lang pala ng Gaza yung ginagamit ko. Which is akala ko mali. Kaya minsan natatawa ibang chef, pag sinabi ko barafish, hindi ko alam. Kaysa magsabi ng la adri. Ayun. So tatawa sila sa mga Arabic dialect na hindi din nila minsan narinig lang. At malalaman mo din yung lahi ng isang minsan sa Makkah, may matanda. Tatanong siya, Kaddish, magkano daw? Yung Kaddish na yung ginagamit namin sa Gaza. Malalaman mo, Palestinian to. Pati yung pagsalam, iba-iba yung pagsalam din, may accent. Syrian, pag nagsalam sila, malambing. Kif halak, shubitik. So, may halimbawa ko yung Syrian para sa atin sa Pilipinas is mga Ilonggo. Pag nagtagalog, kahit galit na pala sa'yo, hindi mo malata. Malambing na. Oo, malambing. So ang Syrian, ganun sila mag-Arabic, malambing. Ang mga Lebanese, ayun. Pagdating dito naman sa golf, akala mo nag-aaway. Lalo yung sa mga bado, minsan sisigawan ko pa, Erhab! Erhab! Alam mo ano yun, may away na? Pinapagalitan na ba ako? Alam mo anong sinabi niya doon? Welcome. Welcome. Welcome lang pala ang sinabi niya sa'yo. Tapos, ang pagkasabi parang galit. Erhab! Yung pala, sumisigaw lang siya ng welcome. Huwag ka matakot. So ganun lang yun, iba-ibang tono, accent. Parang sa atin, yung mga Tagalog, minsan iba yung sa Batangas, di ba? So ganun, natitwist siya ng konti. Maraming excitement. Punta kayo ng Middle East para matanggal yung mga haka-hakang wala daw tubig, puro pugot ulo. Yan, mga words na yan ang dahilan, yung high school ako, bakit na-push ako sa pagbablog. Dahil sabi ko pagdating ko sa Saudi Arabia, i-video ko yung about dyan na hindi totoo. At yun, nawala yung hiya ko na pag-video talaga. Para lang may upload yun, ipakita ko. Nasaan? Wala naman. Hindi ganun ang buhay dito. Wala dito, tingnan nyo. Wala daw tubig, walang puno. Mga tao dito puro pugot ulo sinasabi sa aking high school ako. Wala. Kagabi nga, kung makikita yung mga kababayan natin nagbabasketball doon, normal na, iba na ngayon. 43. Ibrahim Casey, magandang gabi po sa inyong lahat. So, ito parang nasa Pilipinas lang, oh. Mayroon tayong barbecue. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dito na. Sa Jeddah. Pati ano mo na yun? Nakapalo ako rito. Palo kami. Casey. Thank you for watching. For more videos, don't forget to follow, share, and subscribe to Ibrahim Kaisi.